Si Bulan at ang mga taong lipod. Akda ni Niño Kim di Espiritu. Sa sinaunang panahon, noong bata pa ang sansinukuban, ang daigdig ay pinangangalagaan ng mga Diyos at Diyosa. Isa sa mga ito ay si Bulan. Si Bulan ang Diyos na nagbibigay liwanag sa madilim na sanlibutan tuwing gabi. Siya ay anak ng Diyos na si Gugurang at nakatira sa Himpapawid. Si Bulan ay mahinahon, marahan at mapagpatawad. Naiiba sa kapwa niya Diyos at Diyosa na may matapang na katangian. Isang araw, napansin ni Gugurang na malungkot si Bulan. Tinanong siya nito kung anong dahilan kung bakit siya matamlay. Amang Diyos, ako ay nalulumbay sapagkat ako ay madalas na nag-iisa dito sa Himpapawid. Wala akong ibang magawa kundi pagmasdan at bigyan ng liwanag ang sanlibutan. Magmula nang tanggapin ni Bulan ang itinakdang tadhana sa kanya, ay kailanman ay hindi na siya maaaring umalis sa Himpapawid. Nangungulila ako sa mga panahon na ako ay maaari pang makababa sa mundo ng mga tao at makipagsalamuha sa kanila. Dahil sa natanto ni Gugurang na nalulumbay ang mahal niyang anak, binigyan niya ito ng mga kasama. Kumuha siya ng hibla ng buhok ni Bulan. Itinas niya ito at mula rito ay nilikha niya ang mga nilalang na tinawag niyang mga taong lipod. Ang mga taong lipod ay magaganda at makikisig na mga nilalang. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang katangian tulad ng talino, husay sa pakikipaglaban at iba pa. Nilikha sila ng Diyos na si Gugurang upang maging kasama at katulong ni Bulan. Ikinagalak ni Bulan ang pagdating ng mga taong lipod. Hindi niya ito itinuring na mas mababa sa kanya, kundi parang kapantay lamang siya ng mga ito. Sinuklian naman ito ng pagmamahal at paggalang ng mga taong lipod. Samantala, biglang may narinig silang malakas na dagundong. Nagkaroon ng pagyanig sa kalupaan. Gustong malaman ni Bulan kung ano ang nangyayari rito. Subalit hindi siya maaaring bumaba sa lupa. Upang malaman niya ang mga nagaganap sa mundo, ay gumawa siya ng paraan upang makababa sa lupa ang mga taong lipod. Mula sa hibla ng kanyang pilikmata, ay hiniling niya kay Gugurang na bigyan ng mga pakpak ang mga taong lipod. Mula noon ay nakapanik-panaog na sila sa Himpapawid patungo sa daigdig ng mga tao. Naging maganda ang pagsasama ni Bulan at ng mga taong lipod sa mahabang panahon. Isa sa pinaka-pinagkakatiwalaan ni Bulan ay ang taong lipod na si Itulan. Si Itulan ay natatanging taong lipod. May pambihira siyang katangian na maaaring makapagpalit ng kasarian at may kakit-akit na kaanyuan. May angkin din siyang dunong at husay sa pangsasalita. Ito ang madalas tutusan ni Bulan na bumaba sa lupa upang magkatawang tao para makibalita sa mundo ng mga mortal. Gayunpaman, ang taong lipod na si Itulan ay isang hambog. Ninais niyang masunod at pumantay sa mga Diyos. Isang pangyayari ang nagdulot ng pagbabago sa samahan ni Bulan at ng mga taong lipod. Nang inutusan ni Bulan si Itulan na bumaba sa mundo, ay matagal itong nakabalik sa Himpapawid. Kung bumalik man, ay madalas din itong bumaba sa lupa kahit hindi ipinag-uutos ni Bulan. May kakatwahay Itulan. Ano kaya ang dahilan kung bakit natatagalan siyang pumanik dito sa Himpapawid? Napansin ito ni Bulan, kaya tinutusan niya ang taong lipod na si Bituon upang sundan si Itulan sa lupa. Nadiskubre ni Bituon na nagbabalik kayo si Itulan bilang raha sa isang banwa. Nilinlang niya ang mga tao upang magdiyos-diyosan
at pasanurin sa kanyang kagustuhan ang mga tao sa lupa. Ako ang inyong raha. Dapat ninyo akong sundin at ituring na Diyos. Ang sinumang sumuway sa aking pinag-uutos ay makatatanggap ng kaparusahan. Naging mapagmalabis ito, naging sakim sa kayamanan at mapang-abuso sa mga oripon. Tumagal ito ng napakahabang panahon. Agad na isinumbong ni Bituon ang ginagawa ni Itulan. Hindi ikinatuwa ni Bulan ang kanyang nalaman, kaya't pinatawag niya si Itulan. Ito ay isang kalapastanganan. Ibig kong makausap si Itulan sa lalong madaling panahon. Ang panahon sa himpapawid ay iba sa daigdig. Ang napakatagal na pananatili ng mga taong lipod sa lupa ay katumbas ng maikling panahon lamang sa himpapawid. Sa pagharap ni Bulan at Itulan ay pinarusahan niya ito at ang iba pang taong lipod na kasabwat. Inalisan niya ang mga ito ng pakpak upang hindi na muling makapanaog sa lupa. Humingi ng tawad si Itulan kay Bulan sa kanyang ginawa. Kami inyong patawarin sa aming nagawang kamalian. Ipinapangako ko na hindi na ito mauulit. Agad naman siyang pinatawad ng mahabaging Diyos. Subalit, ang lahat ng iyon ay kasinungalingan lamang ni Itulan. Bakit ako susunod sa isang Diyos na walang tapang at alam ko naman na kaya kong higitan? Naisip ng taong lipod na si Itulan na higitan ang Diyos na si Bulan. Kinumbinsi niya ang kapwa niya taong lipod na makiisa sa kanyang pag-aalsa laban kay Bulan. Nahati sa dalawang pangkat ang mga taong lipod. Ang pangkat na nakumbinsi ni Itulan at ang pangkat na patuloy na nagmamahal kay Bulan. Nagkaroon ng labanan sa himpapawid. Dahil sa taglay na kabaitan ni Bulan na ayaw na niyang may masaktan pa, ay sumuko na lamang ito. Pinaluhod ni Itulan si Bulan upang ipakita na natalo niya ang isang Diyos. Isa kang halimaw. Hindi mo ba batid na ikay galing lamang sa hibla ng buhok ko? Isang malaking pagkakamali na ikay pinagkatiwalaan at minahal ko. Ang kabaitan ay iyong kalakasan at iyong kahinaan. Hindi karapat dapat sambahin ng isang mahinang Diyos. Ako ang dapat sambahin dahil mas mahusay ako kaysa sa iyo. Biglang lumiwanag ang paligid at lumitaw ang mga kapatid ni Bulan na sina Halia at Adlaw. Si Halia ay ang Diyos ng liwanag ng gabi at si Adlaw naman ang Diyos ng liwanag ng umaga. Hindi nagustuhan ni Halia ang kalapastanganan ng mga taong lipod kaya't isinumpa niya ang mga ito. Ikaw, Itulan, at ang mga tulad mong taksil ay paparusahan ko. Kailanman ay hindi na kayo maaaring pumanik dito sa himpapawid. At mananatili kayong nakakulong sa ilalim ng lupa. Ang inyong mga itsura ay katatakutan ng sino mang nilalang na makakasaksi sa inyo. Inarusahan ng Diyos ang si Halia ang mga taong lipod. Simula sa araw na yun ay hindi na nakapanik sa himpapawid ang mga ito. Sila ay nanirahan sa biringan na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Ang dating kariktan at kakisigan ng mga taong lipod ay napalitan ng itim na kutis na mistulang dilim ng gabi. Ang kanilang maamong muka ay napalitan ng nakakikilabot na itsura. Pagkaraan ng mahabang panahon, Liwayway, kailangan na nating umuwi. Palubog na ang araw. Tingnan mo, Ulap. Mukhang may liwanag sa ilalim ng lupa. Halika, puntahan natin. Pagbati, ako nga pala si Itulan. Gusto niyo bang kumain at magpahinga muna sa aming turugan? Itim at pulang pagkain. Mukhang kakaiba. Teka, Liwayway, mukhang hindi ito tama.
biglang nagibang itsura ni Liwayway nang kainin niya ang itim at pulang pagkain. Sa sobrang takot ay nagtatakbo si Ulap papalabas ng madilim na butas. Ikinulong man sa beringan ay nahagawa ng paraan ng mga taong lipod na makapaglinlang at makapambiktima ng mga tao. Hanggang sa dumating ang araw na may 3 itinakdang sumupil sa mga taong lipod. Mayu karena bambil nindan merikan bukai